Uy, Jingo, balita ko, nag-aaral ka ng Korean ah. Oo, maka-apply ako bilang factory worker din sa South Korea. Eh di magaling ka na niyan. Siyempre, magaling yung tuturo sa amin eh. Sige Wow! na, subukan natin. Sige ba? Sige, anong basa dito? Diyan, edi, mok. Aba, alam anong meaning yan? Galing yan sa verb na mokta, to eat. Ba, pati verb, alam. Ayos, ayos. Ito, anong basa dito? Yan, iniba mo lang ng vowel eh. Edi, mak. Galing ah. Sige, sige. Sige, dagdagan natin ng konti. Ito, anong basa dito? Yan. Mok-o. Sige, sige. Iba na lang, iba na lang. Ito na lang. Anong basa dito? Yan. Mak-a. Isa pa, isa pa. Ito, anong basa dito? Yan. Chaknyon. Hindi, ito. Ibahin natin. Ito, anong basa dito? Di, Hangukmal? Hangukmal. Sige, sige. Ito. Last na talaga ito. Anong basa dito? Kyokri. Ayan guys, so para wag tayo matulad dun sa kanya na mali-mali yung pronunciation, pag-aralan natin yung pronunciation ng Kiyok Pachim. Okay? Kiyok is yung letter na G or K. So, depende sa kanyang position, nag-iiba-iba yung tunog niyan. Depende kung anong kasunod niyan, nag-iiba-iba yung tunog niyan. So, yan yung pag-aaralan natin yan. Okay. So, Kiyok, guys, is yung name ng character na yan. So, sa romanization, sa English romanization, meron siyang dalawang basa. Okay? It's either G or K. So, kailan nagbabago yung tunog niya? Unang-una, pag yan ay nasa unahan ng syllable, ang basa dyan ay more of a K. Okay? So, for example is kabang. Kabang. Not gabang, it's kabang. Okay? But, pag dyan ay napagitna sa dalawang vowel, ibig sabihin, ang basa naman dyan ay G. Okay? Mas tunog na G siya. So, katulad ng example kanina, yung mok is mok siya pag mag-isa lang siya. Pero nung dinagdagan na siya ng o, as in parang pag i-conjugate mo siya sa present tense, nagiging mogo, not mok-o. Okay? So, bakit siya naging ganun? Kasi, yung mok, yung kiyok patching natin, ay nasundan siya ng o na vowel. Okay? So, yung o, yung unang o, and then yung kiyok, and then yung another na on ay dinagdag natin. So, napagitna na siya. So, it's not moko or mokko, it's mogo. Okay? And yung pangalawang example, yung mak. Okay? Yung mak, ibig sabihin niyan is to block. Okay? Kumbaga, barahan yung isang bagay. Kunyari, yung tenga natin, quirrel makta. Barahan yung tenga para hindi marinig yung maingay dyan. Okay? So, mak plus a is maga, not mak-a, maga. Okay? So, para pag maga lang, magayo. Magassoyo. Tinakpan ko, binarahan ko. Magassoyo. Okay? But pag nasa dulo yung kiyok na yan, ang pronunciation sa kanya ay more of a K. Okay? So, katulad nung kanina, mok. Kiyok siya. Not mog, it's mok. Okay? Tandaan, nagiging G lang yan pag nasundan siya ng another vowel. Okay? Mak. Kiyok. Kak. Yak. Yakuk. Diba? Lahat sila, letter K, pag nasa dulo lang sila. Not unless, madagdagan ng vowel. Yung sumunod na example, chaknyon? Is it chaknyon? Okay, ibig sabihin ng chaknyon is last year. But yung pronunciation sa kanya, tandaan na yung kiyok natin, pag nasundan siya ng niyam, sound ng N, or miyum, sound ng M, ang nagiging tunog niyan ay NG. Okay? So, hindi chaknyon, kundi changyon. Changyon, ibig sabihin ay last year. Changyon. Another example, yung bunso or yung pinakabata sa isang grupo or sa magkakapatid. Makne. Makne. So, ang huli natin ay kiyok sa mak and then followed by ne. So, ibig sabihin yan is mangne, not makne. And yung example kanina, yung pinag-aaralan natin, Korean language.
It's not 한국말. It's 한국말. Okay? Yung cook, ang last vowel niya, or yung last consonant niya, or yung patching niya is kiyok, and then followed by mal, na M, sound ng M. Kaya, 한국말. Sound, naging NG yung tunog ng kiyok. Not K. 한국말. Not 한국말. Another example. Kunyari, 100 meters. So, paano yung Korean? 100 is pek, and meter is mito. Okay? So, pek mito or pengmito. Pengmito, not pekmito. 100 meters. What if 1 million won? What is 1 million won? Pek manon or beng manon. Beng manon, not pek manon. Okay? So, another variation, another pronunciation ng kiyok, pag yan ay nasusundan ng consonant na hiyot, ang pronunciation sa kanya ay yung aspirated na K. Ano yung aspirated na K? Yung sound like kiyok na siya. Okay? Yung parang KH yung sound. Mas maraming hangin yung ibubuga mo. Okay? Yung example kanina, otokhe is otokhe. Otokhe. Okay? Kung tatakpan mo yung bibig mo, mararamdaman mo yung hangin ng ke. Otokhe. 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 Okay? Other example, yung verb na 행복하다. 행복하다, ibig sabihin is to be happy. In present tense, that is 행복해요 or 행복해요. 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 Mas maraming air. Okay? So, kung ikukumpara mo yan dun sa normal na sound, it's less yung air ng kabang, not kabang. Ano pa? Yung verb na 생각하다. Okay? Pag i-pronounce natin na mabilis yan, 생각해요, 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 생각해요. And one more thing, yung kiyok na yan, pag nasusundan siya ng consonant na lil, yung sound ng R or L, yung kiyok ay nagiging NG uli yung tunog. And yung lil is nagiging N yung tunog. Okay? Dalawa yung nagbabago. So, yung example kayo na, kyok, ri. So, ano yung unang rule? Yung kiyok mo, magiging sound siya ng NG. Kaya magiging kyong. And yung lil mo, yung sound mo ng R or L, ay magiging sound naman ng N. So, it's not kyokri, it's kyongni. Kyongni. Okay, so another example, yung word na kiyok, ryok. Okay, what is that? Kiyok, ryok. So, kiyok means memory. Okay, alaala. And ryok is your ability. Kumbaga, ability to remember something. Okay, that's your kiyok, ryok. But, yung tamang pronunciation is kiyongnyok. Okay? Yung ok ay nagtatapos sa kiyok, followed by ryok, na uumpisa naman sa lil. Okay? So, yung kiyok mo, magiging NG yung sound. And yung lil mo is magiging N yung sound or niyan. So, magiging kiyongnyok. Okay? So, kung gusto mo pa ng maraming ganito, mag-comment ka lang sa comment section para magagawa pa tayo ng iba. And follow mo rin yung page na to. Okay? So, once again, thanks for watching. See you again next time. Bye-bye!